Ito na ata ang maituturing na isa sa mga mahirap na pinagdaanan ng Creamline. Pero patuloy pa ring naging dominante sa kabila ng mga hamon at hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Kaya narito ang ilan sa mga pinakamalalaking hamon na kanilang hinarap at kung paano nila ito nilampasan. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang kanilang pangunahing hamon ay ang magkaroon ng injury ang kanilang mga key players at ang pag-pull out ng isa sana sa maaasahan ng kupunan. Pero ang Creamline ay hinarap ang maraming pagsubok sa injury, lalo na sa mga pangunahing manlalaro tulad ni Alyssa Valdez at Tots Carlos, at ang pag-alis ng mga veteranong manlalaro tulad ni Gia Murado de Guzman at Gemma Galanza para sa national team duties ay naka-impluwensya rin sa lineup ng kupunan. Pinatunayan ng Creamline ang kanilang pagiging matatag sa pag-overcome sa mga hamon na ito. Nagtitiwala sila sa kanilang lalim at malakas na team chemistry upang punan ang mga kakulangan na naiwan ng mga na-injured at pinull out na mga manlalaro. At ang pag-usbong ng mga bagitong talento tulad ni Kyle Negrito at Bernadette Pons ay mahalaga sa pagpapanatili ng kanilang kompetitibong kalamangan. Kahit na halos muntikan na silang hindi makapasok sa semis, talagang mahihigpit ang laban na ngayon sa volleyball. Isa rin ang kailangan nilang panatilihin ay ang kanilang momentum at ang hindi maging kampante sa bawat laban. Ang pressure na mag-perform ng may consistency sa mataas na antas ay maaaring nakakapagod. At paano solusyonan ito? Nilalabanan ng Creamline ang hamong ito sa pamamagitan ng pagtuon sa patuloy na pagpapabuti at pagtanggap ng growth mindset. Pinapalakas ni Coach Sherwin Meneses ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral at pag-a-adapt at pinaigting ang kupunan na magsumikap para sa kahusayan sa bawat laban. Ang kanilang dedikasyon sa pagsasanay at paghahanda ay tumulong sa kanila na manatiling matalas at nakafocus na nagpapanatili sa kanila sa tuktok ng kanilang laro. Dahil sa tindi ng bakbakan, ang Creamline ay humarap sa matinding kompetisyon at sa mga di inaasahang pagsubok. Ang PVL ay patuloy na lumalakas ang kompetisyon kung saan ang ibang kupunan ay nagpapakahusay ng kanilang laro at sumusubok sa dominasyon ng Creamline. Hinaharap din ng Creamline ang di inaasahang pagsubok, kabilang na ang mga pagkatalo sa 2023 PVL Invitational Conference. At tinugunan ng Creamline ang mga hamong ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang mga kahinaan at paggawa ng mga pagbabago at adjustment. Pinakita nila ang kanilang kakayahan sa pag-a-adapt at ang kanilang kagustuhang mag-aral mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang kanilang karanasan at mental toughness ay mahalaga rin sa pagsugpo sa mga pagsubok at makabangon mula sa mga pagkatalo. Isa rin sa mga hamon ng Creamline ay ang pagbalansehin ang lokal at international na mga tungkulin. Madalas na pinagkakasya ng mga manlalaro ng Creamline ang kanilang mga tungkulin sa PVL at sa Philippine National Volleyball Team, na maaaring maging mapagod sa kanilang oras at enerhiya. Ang pagbalanse sa mga tungkuling ito ay maaaring maging hamon, lalo na kapag ang mga international na torneo ay nagtatagpo sa mga lokal na liga. Kaya naman nilunasan ng Creamline ang hamong ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng isang matatag na relasyon sa national team at pagbibigay prioridad sa pagpapaunlad ng kanilang mga manlalaro. Nagpatupad din ang kupunan ng mga estratehiya upang i-manage ang mga workload ng mga manlalaro at tiyakin na sila ay sapat na handa para sa parehong mga lokal at international na kompetisyon. Kaya nang mapatawag si Gemma Galanza, alam na ng kupunan na mapipilay sila. Kaya Coach Sherwin, minamaximize na niya kung ano ang natitirang players na pwedeng pumuno sa kakulangan ni Gemma. Kaya ang Creamline Cool Smashers ay walang ibang ginawa kundi hinarap ang maraming hamon, ngunit patuloy na itong nalampasan sa pamamagitan ng kanilang pagiging matatag, kakayahang mag-adapt at dedikasyon upang mapabuti ang laro. Ang kanilang kakayahan sa pag-adjust sa mga pagbabago, tanggapin ang bagong talento at panatilihin ang matatag na kultura ng kupunan ang naging susi sa kanilang patuloy na tagumpay.
Ang kanilang paglalakbay ang naglilingkod na inspirasyon sa ibang koponan at manlalaro sa PVL na nagpapakita ng masipag na pagtatrabaho, dedikasyon at commitment sa pag-unlad. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Hindi pa tapos ang huddle, meron na siyang sticks. May paparazzi po dito! Today we are trying, what's this? Kuchenta! Kuchenta! Okay. And put some coconut. What's the sauce again? Caramel? Yeah, it's caramel. Sprinkle some coconut. And take a big bite. It's so drippy. It's good. I like it. Aliyah, yes? Good. I like the sauce too. And the coconut. Yay! Saan ka? Nasaan ka na? Nasa Japan ako. Charot. Hello. Miss na kita. Hindi ka pa nakakaupo, pandesal ka. Ohio. Usually after training during college. Oh, pero nanglalamang sila, naligo sila. Usually hindi kami naliligo. Usually walang ligo to. Pero may mga pupuntahan kasi. So anyway, we're gonna eat breakfast. Tapos sasabihin nila sa akin, wag na ako maligo bago mag-class.